Isaac testimony put the claims of Aldrich valid. After the hearing, may kasunod pang trial silang kakaharapin. Nang umuwi si Lucita, tulala siya nang pumasok sa bahay na tinutuluyan nila pansamantala kasama ni Alondra, na matalik niyang kaibigan. Naroon si Isaac, guilty habang nakatingin sa ate niya. Ate, unang salita pa lang nito ay nilagpasan na siya ni Lucita. Ate please, anong ginawa mo Isaac? Naroon ang sakit sa boses ni Lucita habang nakatingin kay Isaac. Pakiramdam niya kanina tinalikuran siya ng kapatid niya, ang nag-iisa na lang niyang pamilya. Ate, wala naman kasing kasalanan si Kuya Jason eh. Anong wala Isaac? Pinatay niya si inay. At bakit ka ba nakikikuya sa kriminal na yon? Hindi mo nga siya kilala eh. Natigilan si Isaac at naiiyak na tumingin sa ate niya. Ate, alam ko po. Lagi ko nakikita si inay na nahihilo. Minsan naabutan ko siyang dumudugong ilong niya. Alam ko po may dinaramdam siya kaya ako na nagsabi sa kanya na magpatingin sa doktor. Nagulat si Lucita sa sinabi ni Isaac. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayaw ipasabi sa iyo ni inay ate. Ang sabi lang niya ay wala lang yon at dahil lang sa init ng araw. Inosente at mahinang sabi ni Isaac at sa kaloob-looban niya. Sinisisi niya ang sarili niya sa nangyari sa inay nila. Kahit na Isaac, Diyos ko naman! Namumuo ng mga luha sa mga mata ni Isaac at pinipigilan na lang niya ang sariling na maiyak sa harapan ng ate niya. Umalis ka na muna, ang sabi ni Lucita at nagtuloy sa kwarto. Doon siya nagkulong at umiyak ng umiyak. Sa first hearing pa lang, alam niyang dihado na sila. Ayaw tanggapin ng sistema niya na hindi pinatay ang inay niya. Gusto niyang managot si Jason. Gulong-gulo ng isipan niya. Napahawak siya sa tiyan niya nang maalala na may bata na sa sinapupunan niya na nangangailangan ng atensyon niya. Huminga siya ng maluwag nang biglang kumirot ang tiyan niya. Agad siyang nangamba na baka mapano ang baby. Sa sinapupunan niya kaya humiga siya at nirelax ang katawan niya. Noong nalaman niyang buntis siya, wala pang nakakaalam sa mga tao na nasa paligid niya dahil ayaw na muna niyang ipagsabi. At mula noon, lagi na rin siyang nag-iisip kung anong dapat niyang gawin, lalo't wala siyang ka-idea kung anong gagawin niya para maging isang mabuting ina. Mas lalo siyang nangulila sa inay niya dahil kung bakit umuusbong ang galit sa puso niya para kay Jason. Nung gabing iyon, hindi umuwi si Isaac. Hindi alam ni Lucita kung saan ito nagpunta. Ed, anong oras na? Si Isaac? Naiiyak na sabi ni Lucita. Huwag kang mag-alala, hahanapin namin siya. Umalis na mga tao para hanapin sa Isaac at tanging siya ang naiwan sa bahay hanggang sa naisipan niya ang bahay ni Mr. Cheng. Sinuot niyang jacket niya at nagtungo sa bahay nilang mag-asawa. Nang makarating siya doon sa bahay nila, nakita niya si Mr. Cheng may hawak na bata. Nakita niya nakangiting asawa niya dito. Bagay na ikinatigil ni Lucita. Kaninong anak yan? Nagtatakang tanong ni Lucita sa kanyang sarili. Kuya, look at Gabriel. She's giggling. Natutuwang sabi ni Mr. Cheng. Narinig ni Lucita. Lumipat ang paningin ni Lucita kay Jason at napasinghap siya nang makita ito na nasa wheelchair. Lumabas si Jasmine sa loob na may dalang gatas na nasa bottle milk at kinuha si Gabriel kay Mr. Cheng. Padededeen ko muna si Gabriel, sabi ni Jasmine sa dalawa. Nang mawala ang babae, agad na kinausap ni Jason si Mr. Cheng. Gumawa ka na rin kasi ng anak mo. Natatawang sabi ni Jason kay Yuan kahit na nahihirapan na itong huminga. Sinubukan na namin kuya and I hope na may nabuo kami ng asawa ko para bumalik na siya sa akin. Malungkot na sabi ni Yuan. Napatakip si Lucita sa bibig niya habang nakatingin sa dalawa. Naguguluhan na siya kung ano nangyayari kay Jason. Ngunit base sa itsura nito, may idea na si Lucita sa kondisyon ni Jason. Sorry, mahinang sabi ni Jason. Ngumiti si Yuan at umiling. Ayos na ako kuya, kalimutan na natin yon. Tanggap ko na rin naman ang kapalaran natin. Natawa si Yuan. Ipaglaban na natin na hindi ikaw ang pumatay kay tita at handa naman ako oras na sumuko sa kasalanang nagawa natin 10 years ago. Ako lang ang may kasalanan, Yuan. Wala kang naging kasalanan. Sabi ni Jason na inilingan ni Mr. Cheng. It's okay kuya, ako pa rin ang madidiin dahil nasa batas yun. Handa naman ako sa mangyayari.
Alam kong kailangan mo ito at mas kailangan ito ng asawa ko. Mahal ko kayo pareho kaya ayos lang ang 20 years na makulong ako. Tumawa si Yuan at natawa na rin si Jason bago ito umubo at ang pagtulo ng dugo sa ilong nito. Agad na tinawag ni Mr. Cheng ang nurse na nasa loob para paalalayan si Jason. Papasok sa loob ng bahay. Lumabas si Isaac mula sa loob habang hawak si Gabriel dahil agad na dumalo si Jasmine kay Jason para tulungan to. Ang eksenang iyon ang naabutan ni Lucita bago niya napagpasihan na umalis at umuwi sa bahay na tinutuluyan nila. Ang galit na meron siya sa puso niya ay napalitan ng awa at pagsisisi dahil lang sa ilang minutong pagmamasid niya sa mga taong kinamumuhian niya. Natulog siya ng gabing iyon na tanging pag-iyak lang ang nagawa. Hindi na niya alam ang susunod pa niyang gagawin. Kung dapat pa nga ba niyang ipagpatuloy ang kaso o huwag na lang. Walang mahika na huhupa sa kalungkutan niya. Walang mahika na huhupa sa pangungulila niya sa inay niya. Walang mahika na tutulong sa kanya para maging maayos siya. Nakasentro ang lahat sa sarili niya na kahit si Alondra at Edward na nagpapapansin sa kanya hindi na niya nakikita pa. Hanggang sa ang lahat ay hindi na niya nakayanan. Pumunta siya ng ospital para magpatingin kung kamusta ng baby sa sinapupunan niya. Sobrang stress na niya at halos hindi na siya nakakatulog o nakakakain kaya gusto niya masiguro kung kamusta ng anak niya. Nang pumunta siya sa ospital, nirefer siya ng doktor na nakausap niya sa OB-GYN. Natitingin sa kanya at nagulat siya nang makitang lalaking nakita niya sa harap ng chapel. OB-GYN ka pala? Ngumiwi ang lalaki sa tinura ni Lucita. Hindi ko alam kung dapat ba akong ma-offend sa sinabi mo. Natatawang sabi nito kay Lucita. By the way, have a seat Miss Lucita. Dagdag nito habang nakatingin sa papel na finilapan ni Lucita nung una niyang pagpunta sa ospital. Unang napansin ni Lucita ang pangalan nito sa isang glass na name tag na nasa table nito. Doc Gael Monteso, may hinang-ani Lucita. Habang binabasa ang pangalan ni Doc Monteso. Are you seducing me? Kunot noong tanong nito. Napanganga si Lucita sa sinabi nito sa kanya. Ano? Hindi makapaniwalang tanong niya. Anyway, you stop seducing me. Alam kong gwapo ako ba't hindi uubra sa akin yan? Mayabang na pagkakasabi ni Gael kay Lucita. Wow! Saan niya nakukuha ang kakapalan ng mukha niya? Wala sa sariling ani ni Lucita habang kunot noong nakatingin kay Gael. Napaka-unprofessional! Ang katagang isinisigaw ni Lucita sa kanyang isipan nang halos hindi na niya masakyan ang biro ni Doc Gael sa kanya. Doc, agad na iniharang ni Doc Gael ang kamay niya sa harapan ni Lucita para patigilin ito sa pagsasalita. Don't talk, hindi ako magpapaakit sa'yo. Huminga ng malalim si Lucita para pigilan ang sarili na bugbugin ng doktor sa kanyang harapan. You talk as if you're like seducing me. Napapahid si Lucita sa kanyang noo para lang mapigilan ang kamao na kating-kating ng dumikit sa muka na lalaking nasa harapan niya. So you're saying na stress ka na and natatakot kang baka napano ng baby mo? Well, Mrs. Lucita, it's a fact na nakakaapekto nga sa buntis ang stress. May tendency pa na makunan ka. Nakaramdam ng takot at pangamba si Lucita at wala sa sariling napahawak siya sa tiyan niya. Dapat iwasan mo ng mga bagay na nagbibigay stress sa'yo. It's for the both of you, especially for the baby. Nang sabihin yun ni Doc Gael, doon na nagpasya si Lucita sa susunod na gagawin niya. So you came here for counseling? Nakasimangot na sabi ni Doc Gael at tumangon naman si Lucita. Bilang sagot para mas lalong mainis ang lalaki, sa harapan niyang umakto parang hindi doktor. Bakit ba ito nagdoktor? Nagtatakang tanong ni Lucita sa sarili. Tumayo na si Lucita para umalis pero tinawag siyang muli ng Doc Gael. Saan ka pupunta? Itinuro ni Lucita ang pintuan para ipabatid na aalis na siya. Aalis ka without saying goodbye? Di ba ayaw niya akong pagsalitain? Ang sabi ni Lucita sa kanyang isipan. I thought, oh yes, shoo, sabi ni Doc at isinenyas pa niya sa kamay niya na lumayas na si Lucita at umupo sa swivel chair niya at nagpaikot-ikot. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Lucita bago umalis sa opisina ni Doc Gael Monteso. Masisiraan ako ng bait sa lalaking yun, sabi pa ni Lucita na narinig naman ng lalaki sa opisina niya. Nang makalabas si Lucita, agad na tumayo si Gael at sinilip niya ang babae sa bintana. She's scary, aniya habang nakahawak sa bandang dibdib niya.
ngunit nakangiti. And I like her voice, so sweet and soft. Dagdag pa nito. Pag-uwi ni Lucita sa kanila, naroon na si Alondra at Edward na naghihintay sa kanya. Saan ka galing, Bes? Alalang tanong ni Alondra. Diyan lang, tipid na sabi ni Lucita. Lucy, Edward, gusto ko nang iatras ang kaso. Seryosong sabi ni Lucita kay Edward na nagpatigil sa dalawa. Bes! Gulat at tila hindi makapaniwalang tanong ni Alondra. Ganon din kay Edward na parang nabingi sa sinabi ni Lucita. Lucy, bakit? Tutol si Edward sa desisyon ni Lucita. Hindi siya sang-ayon na iatras ang kaso ngunit makikita sa mukha ng dalaga. Natigilan na lang. Mas pipiliin na lang niyang mamuhay na ligtas ang anak niya. Dahil sa sarili niya na-realize niya na kung bakit niya gustong pakasuhan si Jason. Naniniwala na siyang hindi nito pinatay ang kanyang inay. Ngunit dahil ito ang pumatay sa itay niya, gusto niyang gamitin ang pagkamatay ng inay niya para makulong si Jason. Dahil alam niyang hindi niya ito maipapakulong sa kaso ng itay niya. Maraming rason kung bakit galit na galit siya kay Jason. At dahil yun sa hirap ng buhay na dinanas nilang mag-ina. Kailangan niya tumigil sa pag-aaral dahil wala silang perang pinansyal. Kailangan niyang alagaan dati si Isaac na imbis na nakikipaglaro sa kaidaran ay nasa bahay siya nila at nagpapakain sa bunsong kapatid. Dahil kailangan magtrabahong inay nila para may pambayad sila sa kuryente, tubig at iba pa. Lahat ng hirap ng yun nangyari dahil wala ng taong nagbibigay sa kanila ng pangangailangan nila. At yun ang itay niya. May ilang bahagi sa pagkatao ni Lucita ang naipagkait dahil sa sitwasyon nila at sinisi niya yon. Lahat sa taong kumitil sa buhay ng itay niya. Pero ngayon na nasa alang-alang ang kalusugan ng anak niya, mas pipiliin na niyang tumigil. Tumigil na bigyang hustisya ang kabataang nawala sa kanya at magpakaina na lang sa magiging anak niya. Pero kahit natitigil siya, hindi pa masisikmura ni Lucita na bumalik kay Mr. Cheng, na ilang araw na niyang hindi nakikita. Basta, kausapin kong lawyer, iaatras ko ng kaso. Salamat sa tulong niyo. Iyon lang ang sinabi ni Lucita at pumasok sa kwarto niya para matulog. Inaantok na naman ako. Napahawak siya sa tiyan niya at ngumiti. Gusto mong matulog lagi si mama anak? Nung makausap ni Lucita ang lawyer niya, 2 araw na nakalipas. Agad na pinaroseso nitong kahilingan niyang iatras ng isinampa nilang kaso kay Jason Cheng. Hindi na sila naghintay pa ng matagal dahil kaagad din itong inaprubahan ng judge. Agad na nakarating ang balita sa kabilang kampo, bagay na ikinagulat nila. Sa loob ng 1 buwan ng pag-iisip-isip ni Lucita sa susunod na gagawin niya. Naroon si Mr. Cheng para tangkain siyang kausapin. Hindi niya ito pinapansin o nilalabasan. Ayaw niya itong makita kahit pa makataong nagpuntang magkapatid na Cheng para masinsinan siyang kausapin na hindi niya pinagbigyan. Nagtangka rin si Isaac na kausapin siya para makipag-usap siya kay Jason. Ngunit hindi pa rin siya pumayag. Pumayag si Lucita na kay Mr. Cheng muna titira si Isaac dahil nagsabi ito sa kanya na nagpa-part-time job siya sa asawa niya. Ayaw man niya ngunit naisip niya na itong gusto ng kapatid niya, kaya hinayaan na niya. Kinagabihan 6:00 ng gabi, hindi siya pinapansin ni Alondra. Ngunit hindi na yun pinapansin pa ni Lucita. Hindi naman niya kailangan mag-explain sa mga tao sa paligid dahil desisyon niya yon. 1 buwan na rin siyang hindi nito kinikibo dahil tutol sila sa desisyon niyang iatras ang kaso. Suot niyang jacket niya at binabaybay ang bahay nila ni Mr. Cheng. Unang tumambad sa kanya si Jason at Jasmine na gulat na nakatingin sa kanya. Agad siyang pinapasok ng mga guard. Dito na ba sila nakatira? Nagtatakang tanong ni Lucita sa sarili. Nakita niya sa unahan ng pagsulpot ng asawa niyang hubad barot puno ng putik ang katawan. Nakita niya rin si Isaac na may dalang pala. Ate! Kumunot ang noon niya habang nakatingin sa kapatid. Anong ginagawa mo? Hindi niya napigilang magtanong. Nagtatrabaho. Biglang pumasok sa isipan niyang part-time na sinasabi ng kapatid niya sa kanya. Eto bang tinutukoy niyang part-time job? Nang mapadakong paningin niya kay Mr. Cheng, agad nitong pinunasan ng pawis nito sa noon nito. Naroon pa rin ang gulat sa mga mata niya na para bang nakakita to ng multo. Nagkatitigan sila ng asawa niya ng ilang minuto. Wife! Tinakbo ni Mr. Cheng ang pagitan nila ni Lucita. Humigpit ang pagkakayakap ni Lucita sa jacket niya sa takot na baka maipit ang tiyan niya. Gusto kitang makausap.
sabi niya kay Mr. Cheng na nakatingin. Ayaw niya tignan si Jason dahil hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakakalimutan ang nagawa nito sa pamilya niya. Of course. Mahinahon, ngunit puno ng lambing na sagot ni Mr. Cheng sa kanya. Na tayong dalawa lang sana, dagdag niya. Tumango si Mr. Cheng at dinala niya si Lucita sa kwarto nilang mag-asawa. Unlike dati, madilim ang kwarto ni Mr. Cheng pero ngayon ay maliwanag na ito at yun ang unang napansin ni Lucita. Shower muna ako. Tumango si Lucita. Masaya na pumasok si Mr. Cheng sa loob ng CR. He missed Lucita so much but is nervous sa hindi niya malamang dahilan. Nang makapasok si Mr. Cheng sa CR ay kagad nang humiga si Lucita sa kama nila ni Mr. Cheng. Nanuot sa ilong niyang amoy ni Mr. Cheng na nagpapikit sa kanya. Mapapatawad mo kaya si mama anak sa gagawin niya? Mahinang bulong ni Lucita habang may luhang kumawala sa mata niya na agad niyang pinunasan. Gusto rin niyang hagkan ng asawa niya ngunit pinipigilan niya sarili niya dahil baka hindi niya magawang balak niyang gawin at sabihin ngayon. Matapos maligo ni Mr. Cheng, nakatapis lang ito ng tuwalya sa ibaba ng lumabas. Natigilan siya nang makitang asawa niya na nasa kama at nakahiga. Nang mapatingin si Lucita sa kanya kagad ito nag-iwas ng tingin. Mr. Cheng didn't waste his time or any moment na hindi niya nahawakan ng asawa niya. Halos 2 buwan din siyang nagtiis na hindi niya nakikita o nahawakan ng asawa niya. Kaya lumapit ito sa kanya at umupo sa tabi nito. Wife, I miss you so much. Bulong ni Mr. Cheng habang hinahalikan si Lucita sa noon nito. Sinubukan ni Lucita na umisog palayo kay Mr. Cheng ngunit mahigpit siyang hinawakan ito sa kamay at hita niya para hindi ito makagalaw. Mr. Cheng, naiyak at nahihirapang sabi ni Lucita dito. Inatras ko ng kaso, hindi na rin kailangan na aminin ng kuya mong nagawa niya kay Itay sa korte. Ayos na sa akin ang lahat. Isa lang ang hiling ko. Sana pagbigyan mo. Mas sumigpit ang pagkakahawak ni Mr. Cheng sa hita niya. What is it? Bulong ni Mr. Cheng. Set me free. Maghiwalay na muna tayo. And there, nasabi ni Lucita ang nais niyang sabihin. Ngunit hindi nagustuhan ni Mr. Cheng ang narinig. Biglang nandilim ang paningin niya. What did you say? May diin na pagkakabigkas nito sa mga salitang ikinakaba ni Lucita. Mahal niya ito, ngunit hindi pa niya kayang pakisamahan ito pagkatapos ng mga nangyari. Kailangan niya ng oras para sa sarili niya at sa magiging anak nila. Gusto niyang maghilom ang sugat sa puso niya at kung sila talaga, babalik siya dito. Dahil sa ngayon, hindi niya pa kayang pakisamahan ang kadugo ng taong pumatay sa itay niya. Ngunit sa estado ni Mr. Cheng ngayon, nangangamba si Lucita na baka hindi siya paalisin ng asawa niya. Come again, wife, anong sinabi mo? Igting ang panga ni Mr. Cheng at matalim na nakatingin sa kanya. Bagay na ikinakaba ng gusto ni Lucita. Hindi ako nakapagsalita. Kinakabahan kung sinalubong ang galit na mga titig ng asawa ko sa akin. Unang beses ko siyang nakitang galit na nakatingin sa akin. He has always been soft to me. Dumidiin na rin ang pagkakahawak nito sa kamay ko. Ayaw ko nang ganito siya. Sumasamang pakaramdam ko nang makita si Mr. Cheng na galit na nakatingin sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ako sanay. Kahit na kinakabahan ako, may kung ano sa puso ko na gusto ko siyang hawakan at talikan. Para hindi na siya magalit, may luhang kumawala sa mata ko na hindi ko na inabala pang punasan. Bahala na kung anong mangyayari. Mas pipiliin ko umalis na hindi kami magkagalit. Gamit ang isang kamay ko, hinawakan ko siya sa pisngi. Biglang nagbagong expression sa mukha ni Mr. Cheng. Ngumiti ako at pinakatitigan ng mga mata niya. Sobrang ganda, sobrang nakakahalina. Sana makuha ng anak kong kulay ng mata niya. Wife. Parang nadudurog ang puso ko na matunugan na iiyak na siya habang sinasabi ang wife. You're not leaving me, right? Ngumiti ako at imbis na sagutin na hinalikan ko siya sa mga labi. I miss you, Mr. Cheng. Mahinang bulong ko nang ilayo ko bahagi ang mukha ko sa kanya. Naroon pa rin ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Ganitong takot ang naibibigay ko sa kanya dahil sa plano kong aalis ako. Make love to me, sabi ko. Tinitigan niya pa ako ng ilang segundo bago niya ako siilin ng halik. Hinawakan kong tiyan ko at masayang tinugunan ng halik ni Mr. Cheng. I gain weight because of pregnancy. Halata na rin ang baby bump sa tiyan ko but dahil ilang buwan pa lang akong buntis, I can assure na hindi niya mamamalayan ang umbok sa tiyan ko. Habang mas pumapailalim ang halik niya sa akin, unti-unti naman niyang pinupunit ang damit ko pagkatapos niyang maihubad ang jacket. Napahiga ako sa kama nang bumaba ang halik niya sa bandang leeg ko, pababa sa dalawang dibdib ko.
He stopped nang makita niyang tiyan ko. Kinabahan ako bigla but I acted like nothing happened. Your stomach? Gulat na aniya. No, ayaw kong ipaalam sa kanya dahil baka hindi na nga ako makaalis. Hindi niya ako papayagan na makaalis considering that I'm carrying his child. I'm doing it for myself and for the baby. Kaya alis ako. Hindi ko nga matignan kaninang kapatid niya. Hindi ko pa talaga kaya. Are you pregnant? Diretsang tanong niya. Tumawa ako at sana hindi naging tunog peke yon. I gain weight. I was so stressed lately. Emotional eating. Doon ko na ibubuhos lahat ng stress ko sa pagkain. Tinignan niyang kabuuan ko. At first, he's not convinced but later on. Bumalik siya sa paghalik sa labi ko. I got my hope for a while, baby. I want you to get pregnant. Gusto ko na magkaanak sa'yo. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko habang nakatingin sa dibdib niya. Hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya at sabihing wala pang nabuo dahil ang totoo meron na sa sinapupunan ko. Make me pregnant today. Who knows? Sabi ko and I heard him chuckled. Patawarin ako ng Diyos sa pagsisinungaling ko sa asawa ko. That's a good idea. Ani at bumalik ulit sa paghalik sa labi ko. Bumaba ng bumaba ang halik ni Mr. Cheng sa katawan ni Lucita. Afraid na baka madiin ang tiyan niya, she initiated to be on top. That way, kontrolado niyang galaw niya. Nang halos lahat ng parte ng katawan niya ay nalawayan ni Mr. Cheng, pumaibabaw si Lucita at siya na mismong gumalaw. Pulang-pula ang mukha ni Mr. Cheng habang nakatingin sa asawa niya nakapikit at umiindayog sa harapan niya. Kitang-kita niyang magandang mukha ng asawa. Ni hindi niya akalain na hit at nakakasiping na niya ito sa mga gabing nagiinit ang katawan nila. Makakapatay ako sa sino mang magtangkang umagaw sa'yo. Anito sa isipan habang buong pagmamahal na inilapit ang ulo sa labi ng asawa. Akin ka lang, dagdag nito sa kanyang isipan habang pinailaliman ng halik na hindi pinuputol ang pag-iisa ng kanilang katawan. Hindi ka makakaalis, hindi ko hahayaan. Ilang butas ng karayom ang dinaanan ko bago mo ko napapansin. Bago kita nakuha, bago masabihing mahal mo ko. So no. Akin ka hanggang sa mawalan tayo ng hininga. Walang boses na aniya habang nakatingin sa asawang buong pagmamahal na nakatingin sa kanya. Tell me wife, akin ka. Sabi ni Mr. Cheng habang nakatitig sa mukha ng asawang lasing na nakatingin sa kanya. Sa'yo ako. Ilang salita lang ngunit nagbigay yun ng payapa kay Mr. Cheng sa pangambang iiwanan siya ng asawa niya. Pinuno nila ng gabing iyon ng puro ungol na nanggagaling sa mga labi nilang dalawa. Walang pakialam sa paligid basta napagbigyan ng init ng katawan. Dakong 12:00 na ng hating gabi, bagsak si Mr. Cheng habang nakayakap kay Lucita. Nagising at umiiyak na nakatingin sa kanya. Pinataka niya ng halikang labi nito sa kadahan-dahang inalis ang kamay sa pagkakapulupot sa kanya. Nagsuot siya ng damit na nasa drawer nila at inayos ang sarili. Kinuha niyang bracelet na yin-yang at iniwan ito sa ibabaw ng table na malapit sa kama. Nilingon niya ito bago napagpasyahan na lumabas. Akala niya walang tao sa ibaba, ngunit nagulat siya nang makitang babae na nakita niya sa presinto at ang kapatid niya na umiinom ng gatas sa kusina. Ate, tawag ni Isaac sa kanya. Nakaramdam ng awa si Lucita habang nakatingin sa kapatid. Gusto niya itong isama, ngunit alam niyang mas mapapaganda ang buhay ng kapatid kung ba iiwan ito kasama ng asawa niya. Bakit gising ka pa? Mahinahon na tanong niya. Nagising lang ate at pinainom ako ni Ate Jasmine ng gatas kaya nandito ako. Ikaw ate. Pinipigilan ni Lucita na maiyak habang nakatingin kay Isaac. Hindi niya ito sinagot at hinigit lang niya ito para yakapin ng mahigpit. Mahal na mahal ka ng ate Isaac. Tandaan mo yan. Naguguluhan man ay yumakapabalik sa kanya si Isaac. Mahal din kita ate. Nakangiting tugon nito sa kanya. 12:00 na, matulog ka na ulit. Tumango si Isaac at tumalik pa sa pisngi ni Lucita bago umakyat sa kwarto nito. Nang sila na lang ni Jasmine, ilang na ilang dito si Lucita. Pasensya ka na kung nakikituloy kami dito sa bahay niyang mag-asawa, sabi ni Jasmine. Hindi, ayos lang. Tipid na sagot niya at kumuha ng tubig. Tinignan ni Jasmine ang itsura niya at kagad na napagtanto sa isipan nitong balak ni Lucita. Aalis ka? Gabi na. Hindi umimik si Lucita. Inubos niyang tubig sa baso saka humarap kay Jasmine. Sa totoo lang, galit pa rin ako kay Jason na hindi ko siya kayang makita. Natahimik si Jasmine sa sinabi ni Lucita.
But Isaac told me na may leukemia to. Alam mo bang natuwa ko nung una dahil sa isip ko kinarma na siya. Nanggigilid ang luha sa mata ni Lucita habang sinasabi yun sa kaharap. Pinatay niyang itay ko, ngunit hindi ko siya magawang ipakulong dahil madadami si Mr. Cheng. Ayaw ko namang makulong ang asawa ko. Mapait na umiti si Lucita. At ayaw kong ipagkait sa anak ninyong nalalabing oras ng ama niya. Doon na umiyak si Jasmine. Kaya wag niyo na sanang sabihin kay Isaac ang tungkol sa pagkamatay ng itay namin. Mahal kayo ng kapatid ko at oras na malaman niyan tungkol dito. Baka magrebelde yon. Naniniwala siyang inosente si Jason sa pagkamatay ng inay. Ngunit ibang usapan kung aaminin niyo na sa kanyang tungkol sa aksidente. Iiwan ko siya sa asawa ko. Nanlalaking mata ni Jasmine na humarap kay Lucita. Aalis ka? Oo, ako na lang ang aalis dahil hindi ko pa masikmurang makita araw-araw si Jason. Kahit sabihing aalis kayo sa bahay na to, wala pa rin magbabago. Para akong pinagtaksilan ng asawa ko sa paglilihim niya para lang maprotektahan ng kapatid niya. Kaya may tampo sa puso ko para sa kanya. Lucita, pakiusap, huwag mo na lang itong sabihin sa asawa ko. Kailangan ko lang maghilom na malayo sa lahat na magpapaalala sa akin sa dinanas ko. Sana maintindihan mo. Dahan-dahan tumango si Jasmine, ngumiti si Lucita sa kanya. Salamat, sana huwag niyong pababayaan si Isaac. Tumango si Jasmine at pinunasan ng luha sa mga mata. Naiintindihan niya si Lucita. Kahit na hindi nito sabihin, alam na ni Jasmine nagdadalang tao ito. Kaya siya na mismo maghatid kay Lucita sa labas ng bahay at nagpasakay sa kanya sa pedicab. Pagpapasalamat niya na wala ang guard na nagbabantay sa labas. Sana tama itong desisyon ko. Mahinang bulong ni Lucita sa kawalan habang binabaybay ang sityo na kasalukuyan niyang tinutuluyan ngayon. Anong mangyayari ngayon tuluyan ng iiwan ni Lucita si Mr. Cheng? Ano ang gagawin ni Mr. Cheng kapag nalamang iniwan na siya ng asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.